Ayan, good morning mga idol. Good morning. Alam nyo mga idol, masama ang ating panahon ngayon. Nag-uulan dahil tila may bagyo. Kaya halos lahat siguro tayo na mga nasa larangan ng social media bilang mga vlogger ay nasa kanya-kanyang mga tahanan. Di tayo makakagala, di tayo makakapag dahil umulan eh. Maliban na doon sa mga ang content nila ay nasa ulanan. Yun. Pero sa mga kagaya natin, gaya ko, dito lang naman ako sa bahay. Umulan at umaraw, nandito lang ako. O pagka gusto ko mag-content, dito lang. O kaya pag ako naka-duty sa amin sa barangay, doon ako nagko-content, doon ako nagbablog. Kaya wala problema sa akin, umulan at umaraw. Pero yung mga idol natin na nasa larangan ng mga ghost exploration, pagka ganito maulan, medyo laylo. Diba mga idol? Saka isa pa, nakakatakot mag-content ng maulan. Dahil kapag ganyang masama ang panahon, lalo't nag-uulan, doon sa pupuntahan nyo na mga abandonadong bahay o abandonadong lugar, tsak yan. Kasi sabi nga nung ibang mga matatanda nung araw, kapag ganito raw maulan, lalo't sa gabi, yung mga elemento at mga ibang espiritu talaga nagpapakita. Lalo na yung San Telmo. Yung San Telmo, pagka naulan, minsan nagpapakita yan. Kasi nung ako nakaranas na ako niyan yung San Telmo. Maganda yan parang parang apoy na lumulundag-lundag. Doon sa tinitirahan namin dati sa Bikutan meron yan doon sa dinadaanan. Parang bolang apoy yan na lumulundag. Pero ayon sa mga matatanda, sabi nila yan daw dugo nung namatay o nung pinaslang sa lugar na yan. Yun daw yung San Telmo. Pero sabi nila, yan daw nangahabol. Kalukuhan, hindi ka hahabulin. Kasi yan, kaya lang sinasabi nangahabol yan, kapag halimbawa, yung hangin papunta sa'yo, papunta sa'yo yung hangin, talagang sa'yo ang takbo nun. Yung pag gano'n ng apoy nun at yung hangin ipapunta sa'yo, akala ng iba nangahabol. Siyempre, ikaw naman, mapapatakbo ka. Ay pag tumakbo ka, bubuntot sa'yo yun. Kasi higupin ng vibration ng likod mo yun Yan, pero hindi siya Tsaka simple lang dyan simple lang yan Halimbawa, nakakita ka ng ganyan. Kaya ako nung araw, nung hindi pa uso itong lighter, lagi ako may dalang posporo. Sa mga anumang uri ng mga elemento, mga posporo lang ang katapat yung tawagin sa amin sa Bisaya, bagat, yung babagating ka. Nakaranas na ba kayo nun mga idol, buti nga kayo sa mga pag-i-explore nyo, hindi kayo nakakaranas nun yung tinatawag na bagat. Alam nyo ba yung pag binagat ka? Yung biglang mag-iiba yung lugar na nilalakaran mo. Yung bagat ang tawag dun mag-iiba ang anyo. O kaya may mga biglang haharang sa'yo na kung ano-ano mga bagay. Bagat ang tawag dyan. Karanas na ako nyan. Sa amin na sa Bikutan nun nung bago-bago pa kami, palayan Palayan yun na naabandona. Tapos tinirika ng mga bahay. Kumbaga, yung barangay captain dati doon na nag-offer siya na right lang. Nakakuha kami ng pwesto doon. Nagtirik nga kami ng bahay doon ito yung lingkod, nung kabataan pa, gala din ako Sasala kong ng barkada Umuwi ako gabi. Nakaranas akong bagatin Bari mo, yung dinadaanan ko pilapil Nagulat ako may mga konti May mga bakawan na, yung mga malalaking puno na ng mga kakawati, mga bakawan. Bagat yun. Ano yun ang tinatawag na bagat? Ang teknik naman dyan, pagka ganyan, nakaranas ka ng ganyan, simple lang. Sabi ko nga siya, posporo lang ang katapat Pagdukot ko ng sigarilyo ko pag kiskis ko ng posporo, wala na. Back to normal. Kaya nga sabi sa'yo yung asoge, number 1 pangontra yan
Number 1 yan. Lahat ng uri ng mga masamang elemento, pag meron kang posporo, ikis-kis mo lang sa harapan mo yan. Kasi kontra sa kanila yung asogi. Oo. Yung bagat-bagat mga idol, kinukwento ko lang sa inyo, ilang beses ako nakaranas niyan. Ang nakakatakot na bagat, sabi ng tiyuhin ko, kapag ang humarang sa dadaanan mo, lubid. O kaya, kumot, o kaya kulambo. Yan ang mga nakakatakot, sabi niya, na bagat. Kasi, pag kayong kumot, babalutin ka raw niyan eh. Oo, babalutin ka niya. Pag yun naman daw lubid, pipilipitin ka nun. O parang ahas yun, napupulupot sa'yo. O, yun naman kulambo, sasakluban ka raw nun. Pero hindi ako nakaranas ng ganun. Yun lang yung mga parang tuod na mga humarang sa dadaanan ko. Yung sa pangalawa nangyari, nung sa Quezon kami, ganun din. Ang liwa-liwanag ng buwan, biglang nagbago. Dumilim yung paligid, ang lalaki ng mga puno. Oo, mga tuod na lalaking puno talaga, mga nakakatakot ang itsura. Iyak nga yung kasama ko, si Junior eh. Yung bata. Nung namasyan ako ng Quezon noon, namiesta ako doon eh. Sabi nga ni Junior, ganyan daw doon sa kanila pagka may dayo. Tawagin daw sa kanila yung tagaligaw, tagabulag. Marami na raw na biktimang ganun. Eh yun, nagkukwentuhan lang naman tayo kasi habang kwentuhan lang, mga bagay-bagay. At yung mga pangyayari, siyempre yung mga kasaysayan natin ng araw, kukwento ko lang naman. O shoutout sa ating mga idol dyan ha, yung mga ghost explorer natin, mga ghost hunter natin. Ganon din sa'yo, Idol Bungo, yung debanger natin ha, debunker natin na si Idol Bungo. Shoutout sa'yo, Idol. Tuloy mo lang yung ginagawa mo, okay yan, tama yan. Refinery ka eh, ikaw ang refinery. Nire-refine mo yung mga video ng ating kapwa vlogger. Ano ba, tama? Meron nga pala akong iano ng konti doon sa dinibank mo tungkol kay Antingan, kay Anting-Anting. Ito advice ko lang doon sa dinibank mo na si Antingan. Idol, advice ko lang sa iyo, kung ano man ang taglay mo, ano man ang pinanghahawakan mo, huwag mo nang ipagkalandakan. At tandaan mo, Idol, hindi yan panghabang buhay, may hangganan yan. At higit sa lahat, kung ano man ang taglay mo, ingatan mo na merong marunong kumontra. Kasi yung iba dyan mayabang. Walang makakakontra nito, walang pwedeng nito. Meron. Oo, meron. Yan nga kasi, kapag merong bida, may kontrabida. Di ba? Ganun lang yan. Nagbibida ka. Yung kontrabida, parang na-insecure sa'yo. Tignan ko nga to. Kinontra ngayon yung ano mo. Maliban na kung mahina yung pangontra niya. At hindi naman mangangahas mangontra yon kung alam niyang mahina yung taglay niya. Kaya nga nangangahas kontrahin ka eh. Para masubukan din kung hanggang saan din siya eh. Ngayon, kumbaga nga, tagisan yan eh. Nang galing eh. Nakapanood na ako niyan. Yung tinatawag nilang derby. Kontrahan ng taglay, ng gamit. Kaya idol kung antingan ka man, kung ano man, huwag mong panghawakan yan. At huwag mong ipagkalandakan. Dahil nga, baka makatagpo ka ng marunong. Yung hamon sa'yo ni Idol Bungo na i-testing, magpabaril ka, mag-video ka, magpabaril ka. Kung alam mo sa pagtitesting mo, meron palang marunong dyan, kinontra ka. Tapos maligayang araw, di ba? Oo, totoo yun, Idol. Napagkukwentuhan lang naman natin yan. Dahil, di ba, nabanggit ko na nga sa inyo, ako'y marami na rin karanasan pagdating sa mga ganyang bagay. Dahil, siyempre, lagalag din tayo nung araw eh. Ayun, napagkukwentuhan lang naman natin yung tungkol sa mga ganyang bagay. Ano man ang taglay mo, ano man ang pinanghahawakan mo, simple ka lang. At dahil ang mga tunay na nagtataglay, hindi mo kakikitaan ng ganyan.
Hayaan mong ibang tao makakita kung ano meron ka. Oo. Kasi yan, sa totoo lang, kapag ikaw may taglay ng ganyan, at kasi nasa lihim na ano yun eh, nakalagay yan sa mga bagay na lihim eh. Kaya dapat nililihim mo yan. At yan, totoong magaling yan doon sa hindi inaasahang pangyayari. Kaya yon, ganun ang gawin mo. Huwag mong iganon, huwag mo idaldal, huwag mong ipagkalandakan. Hayaan mo yung tao makakita sa mga pangyayari. Diba, tama? Kasi yan, halimbawa, sa mga aksidenteng pangyayari, magagamit mo yan. Diyan magaling yan eh. Sa mga biglaan eh, na hindi mo inaasahan eh. O, di ba? Ganon. Kaya, mga idol, kung ano man ang taglay mo, sa'yo lang yon. Hindi naman yung idol natin si Idol Ed Kaluwag. O, kung saan tingal lang. Number 1 na yon. Pero kita mo, simple lang siya. Diba? Ganyan dapat pag kung ano man ang taglay mo. Ikaw lang nakakaalam. Hayaan mong yung tao makakita sa makasaksi na, ang tindi nun ah. Ganon. Kaya yan, sarilinin mo na lang yan. Tama si Idol Bungo na magpakita ka ng proof. Magpakita ka ng ebidensya na tunay at ano yan dala mo, taglay mo. Pero kung ako ikaw, wag na. Kasi nga, baka mamaya, kinol mo yung hamon niya. Tapos hindi mo alam, meron palang marunong kumontra na nakakapanood sa'yo. Oh. Di, pag sumabla yung sinasabi mo, tama si Bungo. Peke ka. Di ba? Yung kay Idol Bungo naman na ginagawa niya yung kanya naman proven ang hinahanap niya patotoo. Di ba? Siya may mga patotoo siya tungkol doon sa gadget na ginagamit niya. Tama din siya doon. Hindi mo nga naman malalaman na mapapatunayan ng isang bagay kung wala kang ebidensya. Ngayon, sa mga pinupuntahan nila, nag-explore sila. May nakita siya pero hindi niya pinagyabang. Ang ginawa, dinaan sa gadget. Napatunayan yun dahil doon sa gadget. Tama din siya doon. Kaya idol okay lang yan. Pero idol, ingat ka lang kasi siyempre maraming nagagalit sa iyo dahil dinidebunk mo yung mga ano nila. Pero okay lang yan, tuloy mo lang yan. Yan lang. Sabi mo nga channel ko to, video ko to. Di ba? Content ko to. Yan ang content mo Tayo naman ganyan lang ang buhay natin, di ba? May kanya-kanya tayong karanasan sa takbo ng ating pamumuhay. Kaya nga ako, sinishare ko rin sa inyo yung mga nagiging karanasan ko di ba? Normal naman yon dahil nagbablog ka Siyempre, habang nagbablog ka, isishare mo yung kung ano man ang naging karanasan mo, share mo. Normal lang naman yon. Kaya ako minsan, sinishare ko rin yung mga nagiging karanasan ko. Marami na ako nakahalubilo mga idol na antingan kung tawagin. Number 1 na nga yung bayaw ko Pero hindi mo siya makikita ang nagyayabang. Ganon. Ang mga taong may taglay, dapat simple lang. Diba? Tama, idol? Yan. Kwentuhan lang naman itong atin, diba? Dahil habang masama ang panahon, hindi naman tayo makagala shoutout nga pala dyan sa ating mga idol dyan na sa mga papunta, alam nyo masama ang panahon, huwag nyo kalimutan magdala ng mga pananggalan sa ulan. Lalo yung mga motorista natin, kunting ingat lang dyan dahil medyo may bagyo yata. Kaya masama ang panahon. Ganun lang naman mga idol ang ano natin Simple lang naman tayo, di ba? Pero pagdating sa karanasan, siguro naman itong inyong lingkod, marami pa akong gustong ikwento sa inyo. Kaya kung may mga comment kayo sa napagkukwentuhan natin, lagay mo lang sa comment section para matalakay din natin.
At kung may mga tanong ka tungkol sa mga ibang mga bagay, lalo't may kaugnayan sa gantong pinag-uusapan natin, lagyan mo lang dyan sa comment section para matalakay din natin. Diba mga idol, tama? Ganun. Itong inyong lingkod, kahit na ganito lang tayo mga idol, pagdating sa karanasan, siyempre sa edad kong to, 68 na ako senior na ako kumbaga, itong mga bagito nating mga explorer na to yung nga kasabihan ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Di ba, yan ang kasabihan ng mga matatanda nung una. Pag nagyabang ka sa mga matatanda, sasabihin siya ng matanda, nako, yung sinasabi mo sa akin, papunta ka pa lang, ako pauwi na. Ibig sabihin ng matanda, naranasan na niya yan. Di ba? Kaya ako yung mga ganyan mga sistema ng mga kababalagan, mga idol, di ba? Sabi ko na nga sa inyo, naranasan ko na yan dahil dati akong pintor. Tungkol naman sa mga anting-anting na ganyan, hindi rin may pagkakaila sa akin yan dahil may mga naging kaibigan ako at may mga naging barkada ako na meron yan. Nakwento ko na nga minsan, meron akong barkada kumakain ng bote. Pag nag-inuman kami at medyo yung basyo nung pinag-iinuman namin, pag sinabi niyang, wala ba tayong pulutan? Ito, pwede to. Isprekitikin yung bote, kakainin. O kaya, yung mga may taglay, minsan di rin may iwasan na magyayabang Yung kagaya ng barkada kong yun. Pagka nakainom na at nalasing na, yun, pinapakita na yung abilidad. Pero mapanganib yun. Alam niyo bakit, idol? Pinakitaan kami nun, yung dura. Dumura sa semento. Sipin mo, semento yung flooring, Naukit yan. Naukit. Gaplanggana yung laki. Sabi niya pa, habang lumalawak yung ukit, tumabi kayo. Dahil pag lumapat sa paa mo yan, pati ikaw, madadamay ka na dyan. Ganun katindi. Kaya nga sabi nga niya sa akin bro, ako, kahit saan tayo pumunta, hindi ako nagdadala ng kung anong sandata. Pero pag tayo napasubo, dura lang ang katapat niyan. Oo. Pero malimit ko rin sabihin sa kanya, cool ka lang, huwag kang kasi mamaya pinagmayabang mo yung gano'n na lumulusaw yung dura mo meron marunong kumontra. Nung nag-away nga kami minsan nun, nagalit ako doon kasi yung kapatid ko binastos niya Nanliligaw siya sa kapatid ko dinaan niya sa dahas nagsumbong yung kapatid ko sa akin. Best friend ko yun. Ginising ko ng tadyak yun, natutulog Ginising ko ng tadyak sa buisit ko Sabi ko, pare, ano ba pinagsamahan nating masama at ganyan ka? Binastos yung kapatid ko. Hingi ng dispensa sa akin yun, idol. Sabi ko, wag mo ipagmalaki sa akin yung dura mo, lumulusaw. Baka yung bunganga mong malusaw, hindi mo na may dura yan. Ginanyan ko siya. Hingi ng dispensa. Ako, wag ganon. Ganda-ganda ng samahan natin, ang daya lang dyan, masisira tayo pareho. Kung ayaw sa'yo ng kapatid ko, huwag mong pwersahin. Ay nagsumbong sa akin yung kapatid ko. Kaya sa buwisit ko, pinuntahan ko sa kanila, ginising ko ng tadyak Nagulat pa Sinabihan ko talaga siya, alam ko meron ka. Pero huwag mo ipagmalaki sa akin yan. Lumulusaw ng yung dura mo. Baka yung bunganga mo malusaw. Ikaw malusaw ng sarili mong dura, sabi ko sa kanya. Hindi nakakibo yun, mingi ng dispensa. Pero nag-back to normal naman kami. Sabi ko, kung ayaw ng kapatid ko, pare, huwag mo nang pilitin. Manap pa ng iba. Marami naman dyan Ganon. Kaya mga idol, ito, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil, siyempre, tayo naman kumbaga, papunta na tayo sa papunta na tayo sa dapit hapon Senior na di ba? Kaya mga kabataan dyan, lahat kaya kong sakyan yan. Walang masamang damo sa akin Lahat pwede sa akin Huwag mo lang akong tarantaduhin ng personal. Yun ang akin. Di ba? Kaya kong sakyan. Kahit anong dyan. Kaya nga, ang prinsipyo ko, nung bata-bata pa ako, prinsipyo ko, wala akong pakialam sa galit mo.
kaya kong iwasan yung galit mo. Kaya kitang takbuhan. Pero iningatan ko, baka magsalubong yung galit natin. Dalawa lang ang mangyayari. Isa sa atin ang mawawala sa mundo o pareho tayo mawawala sa mundo. Ganon, di ba mga idol? Kaya, yung mga idol natin dyan, ha? Lalo yung mga antingan dyan, mga idol. Simple lang kayo, panghawakan yung kung ano man taglay nyo, pero wag nung igaganon. Hayaan yung tao makasaksi kung ano man meron ka. Ah, di ba? Tama. Yan nagkukwentuhan lang naman tayo dahil medyo masama nga ang panahon. Nasa bahay tayo ngayon Oh, di ba? Well, mga idol maikli lang ang oras natin kasi siyempre meron tayong time limit. Well, salamat na marami. Sinamahan nyo ako. Kung may mga comment nga kayo, lagay nyo rin dyan. Saka kung may katanungan sa comment section. Pero shoutout sa atin lahat Muli, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Well, hanggang sa muli mga idol. Paalam!